Eto, kakaiba na naman. Ang offer at panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos, reconciliation, pagtutulungan, pagkakaisa para sa bayan. Isa-isang tabi ang politika at eleksyon dahil tapos na ito. Yan ang gusto ng Pangulo bilang Pangulo ng Bansa. Tamang galaw yan, tamang panawagan yan. Pagkakaisa, reconciliation. Sabi ni Pangulong Marcos, ayaw niya na may kaaway, ayaw niya na may kalaban, hindi siya nakikipag-away. Gusto lang niya ay trabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang ganda ng galaw at sinasabi. Pero ang tugon, dadaloy ng dugo. Bloodbath. Yan ang warning at sinabi ni Sara Duterte dito sa nalapit na trial sa Senado. Magkalayo. Isang kapayapaan at kaunlaran, isa namang ang dating ay parang gulo o hindi maganda. So bukas, open ang Malacanang, ang Pangulo sa reconciliation para sa bayan. Napakaganda po nun. Ating suportahan yun. After all, lahat tayo ay Pilipino. Dapat talaga magkaisa, magtulungan para sa kaunlaran ng ating bansa at ng ating kabataan. Pero bakit itong grupo o kampo ng mga Duterte, iba ang sinasabi? Hindi reconciliation, hindi pagkakaisa. Sa halip paninira, pananakot at pagbabanta. Malayo sa development. Malayo sa katahimikan. Malayo sa pagkakaisa ang sinasabi. Bakit ganun? Kayo. Maiiling ka na lang talaga. Ano ha? Alam nyo, pag may pagkakaisa, ang kahit anong bansa, malaki man o maliit, tayo naman ay hindi ho maliit na bansa. Tayo merong 110, 115 milyong Pilipino. Napakarami yan. Sa isang bansang underdeveloped, napakaraming tao. Tama lang na ang Pangulo ay magsalita ng pagkakaisa, reconciliation, pagtutulungan. Pero bakit hindi kinagat at ayaw tanggapin ng ibang grupo? Sa halip ay parang karahasan ng dating ng gustong mangyari. Actually, mayroon na statement si Sara na hindi daw siya makikipagkasundo sa mga Marcos o kay Pangulong Marcos. Wow! So ayaw niya. Pikon sila sa mga nangyari. Na-impeach siya sa Kongreso, itatrial sa Senado. Marami mga kasong kinakaharap dahil sa kanyang mga statement at ginagawa at pagkakakulong ng kanyang ama, dating Pangulo, nganaw, Mayor-elect Duterte sa The Hague, ICC, dahil nga sa crime against humanity. Hindi ho kasalanan yun ng Marcos administration. Dahil ipinatupad lang nila ang batas. Nangyari ang crime sa administration ni Duterte. Yung tukhang paglabag sa karapatang pantao. Bago dumating ang Marcos administration, nandyan na yung kaso sa ICC dahil 2017 pa pinailang kaso. Yung mga karahasan ay nangyari sa nakaraang gobyerno, hindi naman ngayon. Ipinapatupad lang ng gobyerno sa kasalukuyan ang mga batas para mabigyan ng hustisya ang mga Pilipinong biktima na nagpunta sa ICC dahil doon sila may tiwala. At tayo ay member pa ng ICC, ilang beses ko nang sinabi, noong panahong yun, 2017, nung mag-file ng reklamo ang mga Pilipinong biktima. Kaya tama lang yun, legal yun. Bakit ngayon, nung magkaroon ng warrant of arrest at dala ng Interpol at ipinatupad ng gobyerno under President Marcos, Executive Department ng warrant of arrest at pag-turn over sa ICC sa ilalim ng Republic Act 9851, Section 17. Bakit sila nagagalit? Kung yun ang kanilang kinasasama ng loob. Ang gusto ba nila pagtakpan ang mga posibleng paglabag sa batas ng mga Duterte? Yung ba ang gusto nila? Paano naman ang katarungan ng mga kawawang biktima? Obligasyon ng kahit na sinong gobyerno, proteksyonan ang kanyang mamamayanan. Ang kanyang mamamayan sa kahit na sino na grupo, individual man, ang umabuso sa karapatan ng sibilyan. Yun ang ginagawa ng Marcos administration. Di umano'y pa yung pang-aabuso si Duterte kaya na kinasuhan, pinakulong at lilitisin, bibigyan siya ng pagkakataon. Di umano'y mayroong kaduda-duda na paggastos ng hindi tama ng pera ng Office of the Vice President kaya na-impeach sa Kongreso si Sara at ngayon magkakaroon na trial
sa Senado. Iyan ang due process, yan ang rule of law. Anong gusto nyo? Wala ng trial? Anong gusto nyo? Huwag nang kasuhan si Duterte? Anong gusto nyo? Proteksyonan si Duterte sa kailang ginawa? Aba, hindi obligasyon ng gobyerno magproteksyon sa mga lumalabag sa batas. Ang obligasyon ng gobyerno sundin ang batas. Kung sino ang mayroong pananagutan, panagutin kahit sino. Yun ang tamang gobyerno, yun ang tamang prinsipyo, at yun ang kailangan ng bansang ito at ng kahit anong bansa na naniniwala sa rule of law at demokrasya. Kung puro takutan, pananakot, pangharas, panggigipit na kanilang nakasanayan, na gusto ulit nilang gawin at gusto yata nilang ibalik, aba hindi pwede yun. Hindi papayag ang matitinong Pilipino, hindi dapat konsintihin ng totoong may mga Pilipinong pagmamalasakit sa bayan ang maling gawain na ang dating above the law. Yun po yun eh. Dapat naintindihan po ninyo. Salamat po sa nakakaintindi sa ating mga paliwanag at mga binabalita. Doon sa mga hindi alam na natin kung anong grupo yun. Di ba? Ngayon, tapos ng eleksyon sa local and national, nagdesisyon ng taong bayan o doon nagkakasisihan. Bakit daw binoto pa itong ganito? Ba't binoto? Wala tayong magagawa. Yan po yung gusto. Katulad nun sa Davao City. Davao City lang. Binalik nila ang mga Duterte. Abay, taga Davao City ang bahala dyan. Ginawa nila yan. Bahala sila. Kung anong gagawin ng mga Duterte, bahala yung mga taga Davao. Basta huwag lang maapektuhan ang remittance, income ng local na nire-remit sa national government. Kasi lahat ng local government nagre-remit ng pera sa national government. Dahil ang development ng local ay tulong din mula sa national, vice versa. Ganun po yun. Kapag hindi ka nag-remit sa national government, bawal yun. So, sana hindi maapektuhan ng remittance ng local government ng Davao sa national government. Lahat ng local government, mayor, municipal and city mayor, lahat yan ay nag-remit sa national treasury ng kanilang income at ibinabalik sa kanila ang percentage ng kanilang kita para sa pag-develop ng syudad. So, tingnan natin kung magagawa ito ng mga Duterte na inyong pinagkalooban muli ng panahon. Kaya hindi kasalanan ng buong bansa, hindi pagkukulang ng buong bansa ang nagdesisyon kung paano makabalik ang Duterte sa Davao ay mamamayan at botante ng Davao. Kaya wala tayong magagawa ron. Sila ho ang gumawa niyan eh. Kasi ang comment ng ibang mga OFW at mga Pilipinong dismayado, may kaso si Duterte, bakit ibinalik ng mga Pilipino? Aba, sandali, huwag niyong lahatin. Hindi ibinoto ng mga Taga-Luzon, hindi ibinoto ng mga taga-Visayas, hindi ibinoto ng mga taga-Metro Manila si Duterte para maging mayor. Hindi po. Ang botante lang sa Davao City ang nagbalik sa kanya. Hindi pangkalahatang desisyon ng mga Pilipino po yun. Okay? Dahil ang botante ng Davao City ay taga-Davao City lang at mga local official. District Congressman, Vice Mayor, Konsihal at Mayor. Kasi mag-ama, maglululo. Dalawa yatang apo ang naging konsihal. Tapos dalawang anak niya ay vice mayor at saka congressman. O, di ba? Yun po yun. Sila ho yung may gusto nun eh. Para tayong magkagawa doon. Yan ang kagustuhan ng taga Davao. Kaya irespeto na lang natin. Pero hindi yung kasalanan at hindi yung kagagawan ng mga botante sa buong bansa. Only Davao City. Yun po yun. Kaya kilalanin lang natin. Di ba? Ano po yung masasabi?